Masayang araw mga ka-PL. Hirap na hirap ang mga bata ni Bangag para mapauwi si Saldico dito sa ating bansa, mga kababayan. So ano-ano nang ginawa nila? Meron pa silang nalalaman na red notice ko, no? Ha? Meron pa silang pa-Interpol o kamusta? Napauwi nyo ba si Saldico sa bansa? Ha? Nagalugad ba si Saldico sa buong mundo? Hindi rin. O nasaan nga si Saldico? Ayun, nasa laya. Pero, meron palang isang susi, mga kababayan, para mapauwi si Saldico dito sa ating bansa. Napakasimple lang ang susi. Wala po sa ibang bansa, mga kababayan. Hindi po ang red notice, hindi rin po ang Interpol, kundi naninirahan po mismo sa ating bansa, mga kababayan. Binabypass lang ho nila. Binabaliwala lang ho nila. Eto pala ang susi. Eto, basahin po natin para malaman ng lahat, mga kababayan. Si Attorney Baligod, mga kababayan, lang pala ang magiging susi upang mapauwi ang puganteng si dating Congressman Saldico. O, kita nyo na? Sino daw? Si Attorney Baligod lang, mga kababayan. Ha? Bakit? Bakit si Attorney Baligod? Tuloy natin yung basa. Ginawa ni Baligod ang pahayag matapos ang patuloy na pagsisiwalat ng kanyang mga kliyenteng 18 bodyguards ng dating kongresista. Magsisilbi raw na solid na patunay si Saldico sa mga salaysay ng mga ito tungkol sa pagdi-deliver ng maleta. Tama nga naman, mga kababayan. Tanging si Saldico ang magsisilbing solidong patunay na totoo ang lahat ng mga salaysay ng mga sinasabi nitong 18 bodyguards na sila nga ay nakapag-deliver ng mga mali-maletang pera. Baligod, kaya raw pauwiin si Saldico. Kita niyo? Kung ano-ano pa ginagawa ninyo. Dumulog pa kayo sa Interpol. Ewan ko kung totoo, mga kababayan, na humingi sila ng tulong sa Interpol. Wala mang update tungkol sa Interpol kung totoo bang mayroong ginagawa o lumapit sila sa Interpol. Totoo kaya yun? Ulitin ko, Baligod, kaya raw pauwiin si Saldico. Tapos ang boxing. Pag umuwi si Saldico, lagot lahat ng mga maletagang para pagtibayin ang kanilang mga salaysay tungkol sa maleta delivery. Baligod, kayang pauwiin si Saldico para pagtibayin ang kanilang salaysay tungkol sa maleta delivery. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Ngayon, kung desidido ang administrasyong Marcos, kung desidido sila na mapanagot si Saldico sa mga nagawa di umano nitong pagnanakaw sa kabanang bayan, simple lang. Lapitan nyo si Baligod. Kausapin ninyo. Makiusap kayo. Lumuhod kayo. Hilingin nyo kay Baligod na pauwiin si Saldico dito para patunayan ni Saldico lahat ng mga salaysay nitong mga dating sundalong lumutang, mga kababayan, nagdagdagan pa ng 3, na totoo ang sinasabi ng mga 18 bodyguards. Kaso, mga kababayan, ang tanong, kung desidido ba ang administrasyong Marcos na pauwiin si Saldico sa bansa? Kasi po, pag umuwi si Saldico sa bansa, pag dumating po sa atin, naimbitahan sa isang hearing,
kasama ang mga 18 Marines. Mabigat na pahayag yan, mga kababayan. Saldico, 18 sundalo. Ang sinasabi ho nito parehas, magko-corroborate po, mga kababayan, sa iisang pagdinig. Ang bigat ho niyan, mga kababayan. Sinabi ng 18 Marines, patutunayan naman ng isang Saldico. Tapos ang boxing. Lahat ng pinangalanan na yan, lalo nung nakaraang Blue Ribbon Committee na nangyari po dyan sa may Double Gem, mga kababayan, nako, mapapatunayan. Magkakaroon ng laman, mga kababayan. Bagamat may laman na yon, tataba palalo ang sinasabi ng mga dating Marines. Yari silang lahat. Makukulong lahat ng mga pinangalanan kung talagang lalapit sila dito kay Baligod, para si Baligod ang tumawag kay Saldico, umuwi ka rito. Oo, makukulong si Saldico, mga kababayan, pero mas maraming makukulong na mga maletagang. Sa palagay ho ninyo, papayag yung mga maletagang na pinangalanan ng mga ex-Marines, mga kababayan, na makauwi si Saldico dito? Kaya nga nila pinatakas eh. Di ba? Kaya nga nila pinaalis ng bansa si Saldico. Kasi maaaring alam po nila na pagdating ng araw, mayroong lulutang. O eto na, yung mga 18 Marines lumutang na. Iisa ang sinasabi ni Saldico at nitong 18 Marines. Ngayon, plus, umuwi si Saldico sa bansa. Kalaboso silang lahat, mga kababayan. Di ba? Yan ay kung lalapitan nila si Atty. Baligod para pauwiin si Saldico. Mangyayari lahat yan, mga kababayan. Makukulong, matatapos itong issue sa flood control scam at lahat ng mga napangalanan ay makukulong kung nandito nga si Saldico sa ating bansa. Ang tanong, meron kayang nakaisip nito na mga bata ni Bangag na pauwiin na lang si Saldico sa pamamagitan ni Atty. Baligod? Palagay ko wala. At hindi rin po yata sila interesado na makauwi si Saldico sa bansa, mga kababayan, kasi umbrella po ito, umbrella. Ito yung pinaka puno. May umbrella, andyan yung lahat yung mga tumanggap ng maleta. Pag nabuwal itong puno, buwal lahat yan, mga kababayan. Kaya para manatiling nasa laya ang mga nakatanggap ng maleta, palagay ko, hindi nila hahayaang makauwi si Saldico sa bansa. Baka nga, tinigok na si Saldico doon sa ibang bansa. Huwag naman sana. Dahil isang araw, kailangan pa si Saldico para patunayan lahat ng mga sinasabi niya at sinasabi ng mga dating Marines ay totoo, para mapanagot ang lahat ng mga tumanggap mula sa kaban ng bayan. Sana maging presidente si BP Inday Sara para mapanagot lahat ng mga kawatan na yan. Okay. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Gusto ko lang bigyan ng reaksyon itong sinasabi ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Mga bobo talaga itong mga animal na ito eh. Bobita, bobo. Wala ba kayong kaibigan na mga Bisaya dyan, mga yawa mo? Ito ho, basahin ko, mga kababayan ha. Palasyo, nanindigang KILL. Hindi ko na po sasabihin dyan sa video. Bawal po yan kay YouTube. Ang ibig sabihin ng tukhang. Pag sinabing tukhang daw, mga kababayan, halimbawa, ikaw, durugista ka, tapos itutukhang ka daw. Ibig sabihin daw nun, sabi ng Palasyo Malacanang, palibhasa, ang mga bugo, yung mga nandyan,
Gugurgurin daw. O, kita nyo na gaano kabobo yung mga yan. O, tuloy ko lang yung basa. Mamaya natin turuan itong mga tanga na ito, itong mga bobo na ito sa Palasyo Malacanang. O, iginiit ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na para sa maraming Pilipino, ang terminong tokhang ay hindi lamang simpleng pagbisita ng pulis, kundi iniuugnay na rin sa mga paggurgor daw, mga kababayan, na naganap sa kampanya kontra illegal na droga. Mga kababayan, double purpose ang ginagawa nitong bungangera, palengkerang, yawa na babae na ito na si Clareng. Talagang gusto niyang pasamain ang kampanya ni Tatay Digong na kontra sa illegal na droga. Pinasasama niya. Isa pa, basa. Sa isang press briefing kamakailan, sinabi ni Castro na katulad ng salitang neutralize na karaniwang itinuturing na euphemism para sa paggurgor nga, mga kababayan. Nagkaroon na rin ng ibang kahulugan ang tukhang sa kamalayan ng publiko. Iniiba po nila ang naratibo sa salitang tukhang, mga kababayan. Pinasasama po nitong putragis na babae na ito. O inilahad niya ito matapos igiit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng ICC na hindi dapat ituring na direktang utos ang paggurgor ng ilang terminong ginamit sa anti-drug campaign. Sa Filipino term, pag sinabi mong natukhang ka o itutukhang ka, it means gurgor. Sabi daw po ito ni Auntie Clareng. Putragis ka talagang babae ka, iniiba mo ang naratibo, hinayupa kang babae ka. Hindi mo ba naiintindihan ang salitang tukhang, Auntie Claire? Kung hindi mo alam, pues makinig ka. Simple lang yan. Salitang Bisaya yan na nagmula sa salitang tuktok at saka hangyo. Ibig sabihin ng hangyo, makikiusap. Tuktok, kumakatok ka sa bahay. Nakuha mo? Tuktok. Kumakatok. Siyempre, bago mo ka makausap yung tao, kakatok ka eh. Tao po. Nagbukas ng pinto. Nanay, kapatid o sino man nung durugista o nagbebenta ng droga, nandyan po ba yung anak ninyo? O nandito po, pwedeng makausap. Kakausapin yan, dong tumigil ka na. Kung hindi mo kayang itigil, pumunta ka sa Mars. Doon ka magkalat ng droga. Kasi kung hindi, pwede kang ipakulong. Ganun lang kasimple. I-raid ka, makukulong ka, mahihirapan ka sa kulungan, baka doon ka bugbugin. Tok-tok. Tokhang yan. Tok yan, hangyo. Yan ang ibig sabihin yan, Auntie Clareng, huwag kang bobo. Okay? Napakatanga mo. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Binabago mo ang naratibo. Iniiba mo ang naratibo. Talagang pinasasama mo ang programa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag mong pinasasama. Walang ibang masamang presidente na nasilayan ko mula nang ako'y naging tao. Etong administrasyong Marcos, ito ang pinakamasaklap na presidente na naranasan ng mga Pilipino. Ang nagiging masaya lang sa kasalukuyang presidente, kayo mga tauhan niya. Kayo ang pumaldo sa kasalukuyang administrasyon. Pero napakaraming Pilipino ang nagugutom, nahihirapan maghanap ng trabaho. Walang maibigay ang gobyerno, kaya anong ginagawa? Puro ayuda, band-aid solution para masabing meron siyang magandang ginagawa. Pero patapos ibigay ang ayuda, 3 araw o 5 araw, ubos na. Hindi yan ang kailangan ng tao.
kundi trabaho, hindi ayuda, hindi band-aid solusyon. Iniiba nyo pa ang naratibo, pinasasama nyo talaga. Palibasa kasi, mga tangat bobo kayo eh. Di ba, mga kababayan? O eto pa, lobat na si Marcos. O eto, mga kababayan, basahin ko po ang balita. Naku, ayaw pa yata mabuksan. Aglit lang ha. O eto, mga kababayan, lobat na si Marcos. Bumaba ang kanyang satisfaction ratings. Record low rating for President Marcos Jr. admin. Bumaba ang net satisfaction rating ng administrasyon ni President Bongbong Marcos batay sa March 2026 survey ng Social Weather Station o SWS, mga kababayan. Sa naturang survey, 32% ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ng gobyerno. Ilan daw? 32% ang satisfied, mga kababayan. Ito, bot-bot pa to ha. Pwede pang kasinungalingan to, mga kababayan ha. Sana nga totoo 32. O sa bagay, SWS po ang nag-survey. Kapanipaniwala po. Ito pa. 46% ang dissatisfied, mga kababayan. Ayun, doon nadali si Bangag. 46% ang dissatisfied at 21% ang hindi tiyak sa kanilang sagot. Ayun, Nagresulta ito sa net satisfaction rating na -13 na kinukonsidera ng SWS bilang poor. Naku po, poor na poor talaga, mga kababayan. Nasa 27 puntos ito na mas mababa kaysa sa moderate +14 ratings noong November 2025. At ito pa ang pinakamasaklap, mga kababayan. Record low ito para sa Marcos administration. At pinakamababa po, mga kababayan, sa loob ng 16 na taon mula sa -45 ng Arroyo administration noong 2010, mga kababayan. Tandaan po natin, noong nakaraang buwan, mga kababayan, nakaraang survey na lumabas, -13 si Bangag, di ba? Ano sabi ko ho sa inyo, mga kababayan? Ito nangyari na. Nagkatotoo nga lahat, mga hula. Hindi naman tayo manghuhula. Pero kutob lang po natin yon. Di ba sabi ko, itong -13 na ito, baka sa susunod na may lumabas na survey, baka dumoble. Ay, dumoble nga. Hindi lang doble. Lumagpas pa po sa doble. Kasi kung doble, itong -13, di sana 26. -26. Kaso po, 46% po, 46% ang dissatisfied. Ang laki ho niyan, mga kababayan. Di kahiya-hiya si... Yan, yan ang mga kakaibang pamumuno, kakaibang presidente na dumaan po sa buhay natin, mga kababayan. Worst na presidente sa Pilipinas. Pinaka-inutil. Ayan, padaliin na nga lang natin. Pinaka-inutil, pinaka-bobo, ultimo paglagay ng earpiece sa tenga para magkaunawaan sila ni Putin. Hindi niya pa alam kung para saan ba ito. Putangin lang to. Siguro kung foil ang nilagay mo, alam niya kung para saan yung foil na yon, mga kababayan. Posibleng, pang-ihaw ng bangos. Ayan, kayo naman, masyado kayong di po ba? Ayos. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat yan lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.